Ano ba sa mga yun ang nakapagbago ng buhay ng Pilipino? Isa lang, What a question, no? sir, magbigay ka. Kahirap, no? Sa dami. Tanungin mo kaya kay Rizon Tiveros yan. No? Ano bang Ano kaya may sagot niya? pinaka-importante doon? Para sa akin, more on dito ako sa hinahawakan ko talaga na public order and dangerous drugs. Number one na nakikita ko na napakalaking impact doon is yung Bureau of Fire Modernization Bill. Alam natin, yung ating fire ay medyo hindi pa gaano ka modern. So with that bill, ay maganda ang idinulot doon para sa modernization nating Bureau of Fire. Pero kilala kayo bilang arkitekto sa drug war ni Pangulong Duterte. Haba ng pilik mata. May Di ba mabigat yan? nagawa ba kayo pagdating sa illegal na droga sa Senado? Illegal na droga. Meron, in the sense na may mga bill tayo na Ayan, dito naiinit si Senator. Tulad ng ano, sir? yung Tulad ng ano. pagpagawa ng mga rehabilitation center sa mga regions at saka sa provinces, yung pag-aminda sana sa Sana. yung bagong yung Dangerous Drugs Act, Sana. kung saan may mga gusto tayong Sana. i-amend ng mga provisions na medyo Ba't di mo nagawa yun, sir? Ba't di mo nagawa yan, sir? I mean, okay lang yung ganitong ano eh. Okay lang yung ganitong pagsabat-sabat ni Karen Davila kasi to stir up yung loob. Ano yung sa loob? Maganda yan para mag-fire. Sige. maraming Galitin mo. opposition, maraming nag-oppose. So, yan. Okay. Dalawa kasi ang katawan ni Senator Bato eh. Mabait, pero pag nagalit, ewan ko lang. Tanong ko, no, Ay, mabait siya dito sa unang part eh. ang problema sa sitwasyon nyo, talagang Parang alam mo yun, parang yung bata na, parang bata na very tame. Pero pag nagalit, kahit anong gawin nyo, kilala kayo bilang arkitekto ng drug war ni Pangulong drug war. Duterte. Nagsisisi ba kayo sa pagkaka-implement o kinalabasan ng drug war na yun? Hindi ako nagsisisi. In fact, nagpapasalamat pa ako. Wala Oo, kang babaguhin doon? Wala. Wala. akong- Kaya nga ako naging senador dahil doon sa drug war. Diba? So, Kung meron mang babaguhin, isama na yun sila, La De Lima, the Trillanes, sa mga doon sa killings na yun. Yun yung magandang baguhin natin ng kasi ngayon, tingnan mo naman kung anong pinagsasabi nila ngayon. ganun. Pero Ako mahigit sabihin, 20,000 katao sinasabing namatay. sinasabi lang nila yan. Oo. Para may collateral damage daw. May hirap. Actually, ang official data is 6,000 plus lang. Kahit na 6,000, marami. Official data yon. Pero sila, paulit-ulit nilang sinasabi, 20,000. Pero sabi lang nila yun. But the official recorded data is 6,000. Pa rin yan, di ba? But then again, alam mo, kung hindi mo seryosohin yung war on drugs, walang war na mangyayari. Totoo. Patuloy ang drugs. Walang war. Okay. So, kailangan Bloodless, yun yung gusto ninyo. Bloodless, nakita ninyo ngayon. 13 na kabataan, ginahasa. Yung 14 years old na dalagita. Pati yung matanda na bedridden, ginahasa. Ayun ba yung gusto nyo? Bloodless? Ay, naku, Diyos mio, Maria. talagang Bata, pinugutan ng ulo. My God. Okay. seryosohin. Now, in 2019, you were quoted, may namatay na bata, 3-year-old, dahil sa drug war. Sinabi mo, shit happens. Ito, kinakampihan nila kuno, ginagamit yung bata na may napatay na bata. Sabi nila, shit happens. Sabi ni Senator Bato, in-issue nila yun ng pagkalaki-laki. Pero yung pinugutan na bata ngayon, asan na kayo, De Lima? Risa, kayong mga human rights advocates kuno, nasaan kayo? Pinugutan ng iyong ulo nung bata ngayon, ha? Wala man lang kayong say? Talaga naman. Akala nyo kung concern kayo sa bata, pero this time around, talagang napaka-brutal nun. happens. There are Pero times. tama ba yun na sabihin yun? I don't know.
Anong context na gustong palabasin niya? Basta sa akin, kami, Pero bata, namatay 3-year-old, sinabi mo, shit happens. I am not referring to the child. I am referring to the operation. Yung operation na pumalpak, na tinuhaan yung bata. Hindi ko sinasabing shit yung bata. Shit yung operation. Shit happens Pero yung result ng operation. pinarusahan mo ba, sir, yung mga pulis? Uy, iniimbestigahan yun at nagkakaso yung mga pulis na involved. Pinuntahan mo ba yung magulang ng biktima? I don't know kung napuntahan ko. Hindi ko maalala. Yun ang tanong eh. Ang tanong ng marami, Oo, pinuntahan mo ba yung ano ng biktima? Pero sila, meron ba kayong say doon sa bata na pinugutan? heartless nung drug war sa ordinaryong tao. Hindi mo man lang alam mo kung binisita sino. yung bata. Alam mo, kung heartless ako, Karen, hindi kami nag-launch ng war on drugs. Totoo. Kung heartless ako. Oo. Kaya namin ginawa ni Pangulong Duterte yun dahil mahal na mahal namin ang kabataan na maisalba ang kabataan sa problema sa illegal na droga. Kung wala ko pakialam, ano pakialam ko? Oo, sasahod ka lang naman, di ba? Mangungurap ka lang naman, okay na yun. Eh, ayan mo na yan sila. Kung talamak ang droga dyan, okay lang. Mag-general ako, magre-retiro ako, okay lang yun. Pero hindi. Chief PNP ako. Oo. After mag-retire ako, may retirement ako. Bakit Tama. bakit pa ako papasok sa problema? Tama. Dahil iniisip namin ang future generation ng Pilipinas. Saka buhay nakataya dyan, ha? Talagang buhay. Sagabal ka ba naman sa mga kalakaran nila for how many years? Dekadang kalakaran, tapos biglang may bato, may Duterte. Ay, Kasi kung hindi natin gawin ang war on drugs, magkakaroon tayo ng mga politiko. ayun na, galit na siya. Balang araw, magkakaroon tayo ng presidente na adik. Ayun! Pinaringgan pa talaga si Marcos Jr. Bangag. Balang araw, meron tayong presidente na adik. Anong balang araw? Ngayong araw. Ngayong administrasyon meron. Ano yan? Patama ba yan, Senator? Totoo kasi yon. Pag pinabayaan mo talaga, maaaring yung next generation, magkakaroon talaga tayo ng mga mayor na adik, okay, congressman na adik, o yung mga mambubutas dyan, tignan ninyo mang umingiwi-ngiwi sila eh. Hanggang sa magiging presidente, o nakita nyo naman, na-i-issue ang presidente ngayon sa droga. Oo. Kaya yun yung napaka-importanting war on drugs ni PRRD kasi nakita niya bago pa siya naging presidente, nung siya ay mayor pa, nakita niya kahit sa mismong Davao, nilinis niya yung mga yan. Ngayon, nung siya ay naging presidente, nakita niya yung pagkahaba-haba ng listahan ng mga involved, mga judge, mga mayor, mga congressman, mga politiko, basically nasa pwesto sila, mga konselor, ang dami, hindi lang yung mga durugista. Kaya nga, 'di ba, nakita niyo na may mayor na tumakbo ng Amerika, ngayon bumalik kasi tropa-tropa na sila. Pero hindi mo pigilan yan dahil ang droga, grabing kalat ng droga. Tama. Pero ang akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes, si Dito lalo nag-init si Duterte, ay actually ang biggest drug protector. Andiyan na naman, naniwala ka kay Trillanes hanggang ngayon, naniwala ka pa dyan sa tao na yan. Ako hindi ako naniwala Paano yung mga dokumentong Eh, pinalabas kaya niya? ako. Anong May dokumento? upo kay Julia Huwag mo Vargas. pansinin dito. Wala, Okay. ayaw ko pag-usapan yan kasi Pansinin dito yung pag-usapan yan. Pero in fairness, na-handle dito ni Karen Davila. At least hindi siya yung inano niya parang tinutusok-tusok niya si Senator Bato dito. Kaya lang, at least kahit paano para magalit or ma-awaken itong si Senator Bato. But not to the point na yung halata mo kasi yung isang nagtatanong na may personal. Dito hindi ko naramdaman na parang lang, parang inaasar-asar niya lang. tao na yan. Diba? Tumawa din si okay lang yung ganitong Visit ako. Kaya
alam mo, pasensya na kayo, mahirap pong hindi konti tumawa pag si Senator ang harap. Kasi ganun po kayo sa issue. Eto, malaki today. Si DOJ Secretary Boying Remulla. Ayan na, ICC. Nako, Sabi po niya, nung nagkaroon ng issue dyan sa budget na yan, ay biglang, i-entertain na natin. Sabi ko, ganyan-ganyan sila Ganyan-ganyan sila sa ICC, ginagawang parang pang hostage, pang hostage nila sa mga Duterte in case na magngangawa ang mga Duterte or may malalaman or ibubunyag ang mga Duterte. ICC na naman. Tapos maya-maya, hindi. Tapos maya, ICC na naman. Ganun ang style nila. they are willing to engage with the ICC. Go ahead. Anong reaction mo? Go ahead. Go ahead, kung anong gusto nila. Hindi namin sila makontrol. Hindi namin sila makontrol. Kung i-engage sila yung ICC, sige lang. Go ahead. Basta ako, very solid yung aking paniniwala na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Pumasok kayo dito ICC. We will go to the Supreme Court. We will seek judicial relief. Kung talaga bang may jurisdiction ng ICC dito. Very clear yan. Very clear yan na yung kanila ginawa na pag hingi nila ng permiso, yung prosecutor, pag hingi nila ng permiso sa court na mag-conduct ng investigation, effective na ang ating withdrawal sa membership. So, very clear, wala sa jurisdiction. May dalawang judge, may dissenting opinion, in-explain nila sa dissenting opinion yan. Nagbotohan. Tatalo lang sila dahil tatlo ang bumoto, for, dalawa lang against. So, diyan mo makikita ngayon that ICC is not for justice. It is all about control. Gusto lang kontrolin yung mga membro nila sa ICC. Wini-weaponize nila itong ito sa bawat bansa according to the interest. Sa tingin ko may may usapan Parang pera-pera din lang. Tingin ko lang, tignan ninyo ang history ng ICC. Wala man silang naipakulong. Sige nga, tanungin ko nga kayo, meron ba silang naipakulong? Hanggang sila parang ganito na hino-hostage yung mga bansa. O ikaw, kung hindi ka umayos-ayos dyan, iaanuhin ka namin, naaarestuhin kami, wawarrant ka namin, imbestigan ka namin. Ngayon, Senator, nakatanggap ka na ba ng sulat o email sa ICC? Wala. Totoo ba yan? Wala. Sinabi mo may natanggap ka, hindi mo May tawag May sa tawag? opisina. Pero bakit ko sa entertainin? Tama. That is tantamount to acknowledging or recognizing their jurisdiction over us. Kapag entertaining ko sila, umalis kayo. Wala kayong pakialam dito sa amin. So, ibig sabihin, pag in-entertain nila Remulla ito or ng Marcos administration, it is just tantamount na parang sumusuko sila na yung justice system natin sa Pilipinas ay hindi na epektibo or hindi gumagana. It is a blatant insult sa ating justice system. Kasi idadaan nila na hindi ano lang naman kakausapin lang naman, pero iba pa rin yung jurisdiction na usapan. Hindi. The mere fact na i-entertain mo or i-entertain mo is you are accepting them. Sabi nga ni Senator Bato, pag in-entertain mo, ibig sabihin, nire-recognize mo sila. Leave us alone. We can do our job here. May lumabas na dokumento na allegedly isa kayo sa 4 na suspects doon sa Duterte drug war na ipinalabas. Once again, nung paborito niyong individual, si dating Senador Antonio Trillanes. Paborito niyong individual. Yung tawa ni Senator Bato. Yan sa X. Ang tanong ko, may nakuha na ba kayong official na dokumento, any official communication that you are one of the suspects? You are being investigated? Kahit na may matanggap ako o wala, alam ko kapag ICC ang pag-usapan, kasama ako dyan. Pero wala ako officially, wala akong natanggap. Tanong ko, kunwari, dumating ang ICC, magtatago ba kayo? Tago. Kung mag-operate ang ating gobyerno, let's cross the bridge when the bridge is constructed. So, teka lang. Let's cross the bridge
when we get there. No ba? Anong constructed ka dyan? So, posible. Alam mo, sinabi to ni Senator Ping Lacson, ginamit daw niya within the law. Iniwasan niya maaresto. Gagawin niyo ba yun? Secret. Gusto mo. So, kasi si Laila de Lima, ang lakas ng loob, nagpahuli. O, ito tanong ko. Ibig mo Sa sabihin- totoo lang, nagsisisi Iba kasi yun, si De Lima, talaga namang may kaso yun. Kumbaga, meron siyang, dumaan sa due process of law, di ba? Ibig sabihin, justice system yun ng Pilipinas. Ito ICC, international to. Walang jurisdiction sa atin, so bakit? Kaya, secret. Kasi ka ba na si Laila de Lima nakulong? Hindi. Bakit ako magsisisi? Pero kung ngayon pinaninindigan nyo na si Laila de Lima, talagang That tumanggap ng time drug kasi nung pinail yung kaso, Ah, mabigat ayan, yung mga galit na. testimonya ang binigay ng mga witnesses. Exactly. But do you believe now they were wrong? Lahat sila, they recanted. Aba, iba na ngayon, alam na. Kung nag-recant man sila, that's water under the bridge. Dahil at that time talaga, siya ang tinuturo. O, ano magawa ngayon ng DOJ kung hindi entertainin yung kaso? Pero ang andyan tanong ko, yun. dapat ba na-detain yun ng 7 years? Hindi ba pang-aabuso yun ng panahon ni Pangulong Duterte? Abuso ko mo. Grabe pang abuso, no? Alam mo yung binabato nila na sobrang abuso daw si PRRD. Pero alam mo, kung merong mang sobrang abuso sa mga nagdaang mga administrasyon, itong Marcos administration, as in, to the max, sobra, walang katulad. Kung merong mang abuse nung panahon ni PRRD, okay, pero hindi yung ganitong to the max na, alam mo yun, parang yung bang due process of law, hindi na nasusunod. Yung warrant of arrest, yung bigla ka na lang nagkakaroon ng warrant of arrest, kahit mali yung address, alam mo yun, yung search warrant, general search warrant, as in wala, yung like halimbawa, yung sa Quadcom, pag na-contempt ka, ang kulungan mo sa kulungan talaga. Hindi sa detention ng house. Kumbaga, kung may pang-aabuso, ito yung pinaka-sobrang pang-aabuso. Imagine yung sa GAA pa lang, napirmahan na yan ng Pangulo, naging batas na. Tapos pwede pa palang galawin. Pwede pa palang sabihin, uy, ibalik mo yan. Kunin mo yung tinapyas na yan. Ibalik dito, ibalik dyan. Naging batas na. Walang warrant of arrest. Pero may warrant of arrest eh. Nakakulong siya dahil may warrant of arrest siya. Exactly. Walang abuso yun, Not not legal. convicted. Everything was perfectly legal. Ah, Kahit hindi tama. siya convicted, that is the process of law. That is the due process. Kinulong siya dahil may warrant siya while ongoing ang kaso. Oh. So anong pang-abuso na Pero ginawa ng administrasyon ang doon? tanong ko, 7 years, no conviction? Regardless. Kasalanan niya yun. Sumayaw-sayaw siya eh. Ano-ano pa niya si Junel. Magsabi ka ng abuso, yung You don't ginawa is Yung not in accordance with the due process of law. Yun Yan, see yung, it as a political vindictiveness on the part of the former president? bakit naman mag-vindictiveness ang sasabihin mo na kung may ebidensya? Lumabas, wala. ito nga sabi political vindictiveness. O sige, sabihin na natin, okay, si Duterte, ganito, ganyan, no? Naging presidente, ginanyan si De Lima. At least may reason. Kumbaga, di ba? Pero dinaan pa rin sa due process of law. Pero itong Marcos Jr., ano yung political vindictiveness? Bakit kinawawa ba ng mga Duterte ang Marcos? Di ba hindi? In fact, kakampi ng Marcos, ng Duterte ang Marcos. Pero bakit ngayon ang pinaparusahan ng Marcos administration ay yung mga Duterte? Porque pala, Nag-recant nga lahat. nag-recant nga sila, hayaan mo sila because the Hayaan mo circumstances sila. before is different from the circumstances now. Tama. Wala si Duterte, Tama. ginamit sila, yung mga tao na yan. So, So, you really iba. Pati mga vloggers ngayon. Ay, ginamit pa. Yung mga vloggers ngayon, dati Duterte, ha? Ngayon, nandun na sila. Tanong ko lang, you believe until today, drug protector si Laila de Lima? Ops, medyo, ano na yan, ha? Medyo, yung tanong na yan, ha?
Ingat ka, Senator, sa pagsagot. You believe it? Wala akong sinasabing I believe na drug protector siya. Okay. Kala mo, Okay. Pero I believe on the veracity of yung mga ginagawa ng DOJ. Bakit siya napailan ng kaso? Alright. Walang politika Yun. doon, Karen. Walang politika. Okay, Ayos, good answer. Sabi mo noon, June 27, 2024, sa kapihan sa Senado, may human rights violation talaga sa war on drugs. Meron. Tama, Bakit hindi meron naman talaga. May namatay nga na bata, may binaril nga bata. So kung gano'n na may human rights violation, is it fair to say that Oplan Tokang was not a success? No, it was a success. It's how you see it. Kung ikaw ay anti-war on drugs, failure. Tama. Pero kung ikaw ay pro-war on drugs, successful. Tama. Why? 1.6 million nag-surrender. Oo. 300,000 ang nakulong, nahuli. Buhay lahat yun. Di ba? 300,000. 1.6 ang sumurrender. Tapos i-compare lang nila sa 6,000. Ang daming Buhay lahat yung mga yun, Yung patay, 6K. ang daming tao na nagsasabi na nagpapasalamat sa war on drugs dahil Isa ako safe na doon. yung kanilang environment. So, for us, it's a great success. Ngayon, ano na? Kung ikaw ay anti-drug war, o ikaw ay sindikato ng droga, failure, sabihin mo, failure yan dahil patay ang bata. Doon ka magkukonsentrate sa negative na kukunti at kinalimutan mo yung pangkalahatan ng Tama. napakalaking magandang idinulog na war on drugs. Pagdating sa peace and order. Ngayon, Mas malala ba ngayon? Of course! Tinatanong mo pa ba yan? Sige nga, lumabas ka nga, Karen. Lumabas ka dyan. Huwag kang mag-commute ka, tapos maglakad ka dyan, pumunta ka sa kanto. Tignan ko lang. Tanungin mo ang barangay kapitan, pumunta ka. Punta ka doon sa ground. Tanungin mo ang barangay kapitan, wala kang marinig na barangay kapitan na magsabi na, Sir, okay ang aming sitwasyon sa drugs. Perfect na, wala na problema. Bloodless bloodless. Iba ngayon, iba. Dati, sila yung takot. Nagtago sila. Ngayon, hindi, nung panahon ni PRRD, yung nasa kanto, yung mga tao. Yan, walang takot yan. Natakot yung mga durugista. Pero ngayon, bumalik yung dating fear natin nung past administration bago si PRRD. Plus lahat magsasabi sa iyo na hindi nga natin tinatanong Kung Oo, lalapit sa atin, kaya nagsusumbong. Sir, Okay. andyan na naman sila. Sir, nagkakalat na naman. Noon, nagsipaglayasan yan. So, mas Nagsipagtago. malala Ngayon, andyan na naman. Parang candy na naman na binibinta yung... Matik, ano bang yan, sagot pa dyan? Mas malala talaga ngayon. Drug sa kalsada. Eto, maiba. Kasi kukuha na tayo ng tanong dito. Pero may gusto ko tanong sa'yo. Dalawa ang muka ni Senator Bato de la Rosa. Dalawa. Ang author ng Oplan Tokang at sinasabing mamamatay tao ng ilan at nasa TikTok sumasayaw. Sino ka talaga? Pati ba naman TikTok dinamay mo? Ano ba naman yan? Well, kung ako ang mag-describe kay Senator Bato, kasi sabi niya TikTok sumasayaw. Siyempre, ako makikita ko yung isang side, matapang, okay? Matapang, seryoso, pag sa trabaho. Pero pag sa private life, nagti-TikTok, sumasayaw. Kumbaga may sense of humor side din naman talaga. Ganun naman talaga ang tao. Ang Senator Bato? Basta, sabihin ko lang sa inyo na si Senator Bato ay matapang. Matapang, ayan. Matapang sa lahat, pwera lang sa asawa. Galit. Galit. Kaya sabihin mo, cruel. Cruel. Ako sa mga kriminal. Mm. Cruel ako sa mga taong naglalapas tangan sa kanyang kapwa-tao. Pero ako'y napakalambot ang aking puso sa mga taong kinakawawa. Malambot ang puso ko. Kaya nga ako naging cruel because malambot ang puso ko. Yan ang aking personalidad. Kaya ako galit na galit dahil mahal na mahal ko yung tao. May tanong ako, may napatay ka na ba na pinagsisihan nyo?
Hindi man ako actually, lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit? Good answer. Buhay yan eh. Kahit nag-ano kasama yung tao na yan, ako, after maka-enkwentro ako, tapos may mapatay, pupunta ka ako ng simbahan. Hihingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit nag-ano kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Pero kung hindi ko rin siya patayin, ako ang mamamatay. Nagbabarilan kami. Exactly. Kailangan naman i-offer ko yung katawan ko. Tapos sasabihin niyo human rights, pinatay. Ano ba naman yun? Pamatay ako, paano lang pamilya ko? So, we have to protect ourselves. Okay. We are law enforcers. We have to enforce the law. So, yan yung direktiba ni PRRD eh. Kung kinakailangan nyo silang patayin nyo. Kasi lalaban yung mga yan. Durugista yung mga yan eh. Davao Death Squad. Kasali ka ba? Hindi ka kasali. Sabi ni Duterte, ayan, si Bato, kasali yan. Parang hindi mo kilala si Duterte kung magbero, no? Biro ba yun? Tama naman ang bero. So, tingnan mo yung succeeding, huwag ka mag-concentrate doon sa pagsabi ng gano'n. Afterwards, kung ano pinagsasabi niya, makikita mo talaga biro yung ginawa niya. Ako, kasabang kamera. Humarap ko sa kamera. Fix man, mamatay man ako. Hindi ako miyembro ng Davao Death Squad. May napatay na akong tao sa legal na pag-implemental ng batas sa paggira, mga enkwentro sa mga kriminal, na mga NPA, na mga extremist, na mga Southern Philippines extremist, may napatay ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao na nakaluhod o kaya walang kalaban-laban. Hindi po ako ganyan. Ayun, galit na. Hindi ako ganyan. Alright, okay, pumili na kayo, wag sumilip, bigay sa akin. Okay. Quickly fast tayo. Anong masasabi nyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? Tama o mali? Masasabi kung sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara? Well, since it's confidential, bahala sila kung paano nila gamitin yan. Basta, hindi nila ibulsa. Yun lang sa akin. Ano masasabi mo sa confidential funds ni Marcos Jr. na 4 billion? Ba't si VP lang tinatanong nyo? Gamitin lang at i-justify lang. May kuha naman na nag-imbestiga. Tama. So, pa-imbestiga mo sa kuha kung merong mga... Kuha is the key. Kuha will determine everything and they will be the ones to recommend the filing of the case kung meron. So wala kayong nakitang maliit kay Mary Grace Piatos? Mary Grace Piatos. Bakit kasi... Ito, magjo-joke si Senator. Magtanong nga kayo sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos. Maraming Piatos. Kilala nyo? Sir. Totoo ba to, sir? Piatos yung chichirya. Mamatay ko! Lupa doon sa likod ng City High. Lupa yan ng mga Piatos. Punta ka sa Bunawan. May mga Piatos dyan. Hindi ka lang alam kung sino si Mary Grace, ha? Pero maraming Piatos dyan. Kung yung sabihin na not-existent yung tao niyan. Walang birth certificate. Ay, papahanap nga niyo. Pwede naman kasi gumawa ka ng pangalan, mag-codename ka. Yun kasi yung point dyan. Yung Piatos niyan, codename talaga yan. Dapat ninyo maintindihan na kaya sila gumamit ng codename, pseudonym kung tawagin, dahil para hindi malagay sa alanganin ang buhay nung informant o nagbibigay ng impormasyon o kung sino man yan. Sige nga, kayo nga. Gusto ba niyo ibigay yung totoo niyong pangalan tas kayo yung balikan ng mga rebelde o mga terorista dyan? Diyos mio, Marimar. Talagang may totoong tao na tumanggap ng pera na yan. Kaya lang, hindi in-identify yung totoong pangalan. Inimbento nila yan. It's intelligence operations, confidential operations. To hide the identity of that person, they can assume nom de guerre. Piatos, may-ari ng lupa dyan sa assume their code name. Pwede man gano'n. Pero sabihin mong, Piatos, that's an insult na pakayaman ng mga Piatos. Tatawa si Karen na. Yan, ganyan dapat. Ganyan ang pagtanong. Hindi yung may personal, ha? Davao, ang lalaki ng lupa ng mga Piatos sa Davao. Merong Piatos sa Davao. You got me there. Next question. Piatos. Ano ba yan? Talaga si Senator. Okay, anong pananaw mo sa breakup ng Uniteam? Uniteam. Dati nag-iibigan, nagmamangalan, Marcos Duterte. Budol eh. Because of greed. Of power. Gusto Sino ang greedy? Gusto ng pangalanan mo. Do not let me identify. Basta merong tao nandiyan sa Uniteam na gusto tamba. Sinong gusto magpatuloy sa power at gusto mawakan ng Pilipinas
Kaya Tamba. ginigiba ang Ginigiba tamba. magiging next president. So itago mo sa pangalan. Tamba. Ano yung Tamba. pangalan? Itago mo. Lakos. Ha? Ano? Lacoste. Okay, Lacoste, buhaya. Lacoste. sunod. Diyos ko. Pwede mo lang sinabing buhaya. Tagalog naman. Huwag naman English. Bato. Lacoste. Okay, next. Sa inyong pananaw, maituturing bang pork barrel ang akap? Oo. Oo. Kung yan ay ginamit ng mga congressman Ginamit nila at eh. para papolitika, Ginamit baril nila. na rin yan. Hindi parang pork barrel talaga. Pero actually, yung pagkagawa Pinalitan yung niyan pangalan. is not pork barrel. Kasi legal yan. Ang sabi nga ng Supreme Court is yung mga pork barrel is ayun yung mga sige lang. Okay. Isipin ko ba, yung, Hindi, di ba yung pork barrel originally legal din naman yan? Disbursement ngayon di ba? Oh. Eh, ganyan din ang ayuda. Ginawa nilang legal, dinaan sa legal. Kasi pagkatapos lumabas yung, Okay. yung batas, post-legislation. Yeah, PDAF kasi ang binawal ng Korte Suprema. Yun. Alright, PDAF, but wait. Ang tanong ko, kasi kapag nanalo kayo, meron kayong akap eh. Per senator, baka 250 million yun. Hindi ko nga tanggapin yun kung ibigay sa akin. Ayun, dapat lang. Mo tatanggapin. Hindi ko tanggapin dahil umayaw nga ako niyan eh. Inupos ko yan. Oh, inopos mo, tapos tanggapin mo. Ano ka? Kasi alam ko nga gagamitin yan pamulitika ngayong eleksyon. Kaya hindi ko tatanggapin kung meron man. Sa inyo na yan. Inyo na yan. Bakit ko tanggapin? Kung meron mo para sa akin, sabihan mo yung DSWD, kayo nang bahala dyan. Ibigay ko sino dapat bigyan. Tama. Hindi ako makikialam dahil labag sa kalooban ko. Saka hindi nyo trabaho yun, uy. Okay, Dahil kayo, sir. magagamit na. wag dyan kasi yung... Bagong lance ako, busog na busog ako. Okay, Kaya okay. nag-burp ako. Nag-alala ako. Next. Masisira yung mikropono. Next, so hindi nyo tatanggapin. Sunod, sir. Ito, puro ganun lang ang pinili. Okay, pabor ka ba na gawing legal ang divorce? Hindi. Bakit? Ako'y, pasensya na ha. Alam ko mga pro-divorce kayo ha. Bakit mo naman nasabihin? Kasi nung Binalikan. Di ba ganyan kasi kayo masyado kayong yung judgmental kayo eh. Oh, ngayon kayo naman ang ginayos ni Senator Bato. divorce niya, basta ako, I am a devout Catholic. Hindi sa Alam church ko kayo, hindi mga pro pwedeng kayo, ha? paghiwalayin ng tao yung pinagsama ng Panginoon. May annulment, di ba ganun din? Meron namang annulment. O pwede nyo gawin yan. Pero yung divorce, Magastos. ayaw ko. Ayaw mo. Ayaw. Okay, next. Pasensya na ha. Oh, wait, bago yan. Bumoto ka laban muna doon sa doon sa sexuality bill. Yung adolescent Ni sexuality Rizal bill. Tiveros. Ngayon sa Senado. Oo. Hindi totoong may salitang, forgive me for saying it, walang Masturbation. salitang masturbate doon sa actual bill. Wala nga. Pero kasi nandoon Oo. yung Nilalaman. mga terms doon na Context. international standard. At pag sinabi mo yung international standard, European standard, at punta ka sa anong mga educational program na patungkol dyan na Yes. inintroduce ng mga Europeans. Di ba nandoon yan? Kaya worried ang mga parents. Eh tayo naman isa, sino bang gustong ang mga anak natin? That's a no-no sa ating kultura bilang Pilipino. Kahit na anak ko na lalaki, gusto ko siya maging sexually mature or sexually educated siya. Not in that way. Let him experience it for Ako, himself. Hindi ko kaya- pwedeng turuan. Hindi ko kaya pwedeng nga turuan. Kaya nga maraming teenage pregnancy, they're uneducated. Depende yan. Kung ikaw, parents, pinabayaan mo yung anak mo, ayun na. Pero kung hindi ka pabaya sa anak mo, hindi siya mangyari yan. Okay. Ako, close guarding ako sa mga anak ko eh. Okay, Oo. close guarding. Sayang kulang ang oras natin, hindi po ito head start na 1 oras. Pero bakit kayo dapat mahalal muli? Nanliligaw kayo ngayon sa mga ibalik. botante for a second Senate term. 6 more years. Bakit? Bakit dapat nandun si Bato de la Rosa? Bakit nga ba? Pakahirap na tanong yan, no? Masyado self-serving na tanong yan eh. Bakit? Ba't ka kailangan Yan sa lang. Senado, sir? Self-serving. With my
wealth of experience sa law enforcement and with my pinanggalingan ko na talagang dirt poor, hirap na hirap, ako'y napakadaling mag-connect sa pinakamahirap na tao sa ating komunidad at ako'y napakadaling umintindi sa kapulisan, sa lahat ng law enforcement agency, lahat ng military uniform personnel. Ako'y napakadaling makaintindi sa sitwasyon. Ako alam ko kung sila ay gumagawa ng tama or sila ay gumagawa ng pang-abuso because I've been there, done that, and I know everything about the organization. So yan ang pinaka-importante. At saka ang pinaka-importante, hindi ko sinasabi yung ibang kandidato ay hindi malinis ang puso. I am claiming na ako ang may pinakamalinis na puso. Bahala na kung i-dispute nila, basta I believe. Huwag na natin gamitin pinakamalinis na puso. Okay. Ako, siguro kung yung mga choices ngayon na, alam mo yun, yung parang, yung choices ng mga tatakbong senators ngayon karamihan mga maka-admin, ito na lang boboto ko. I mean, wala pa ring tatalo, no, sa mga naka-align at may prinsipyo, naka-align kay PRRD or sa Duterte na may prinsipyo. Wala pa ring tatalo regardless kung when it comes to achievements, no, like for example sa bill, sabi naman niya marami siyang bill na co-author and author. Hindi yun ang kung yun lang ang pagbabasehan natin, pwedeng hindi ko na siya iboboto. Pero kung ang pagbabasehan ko ngayon marami na yung mga buhaya, mga lakost kagaya ng sinabi niya, at pagpipilian ko sila over Senator Bato, dito na lang ako kay Senator Bato kasi tama naman siya, kaya niyang mag-connect sa taong bayan. Doon siya galing PNP chief, nakita niya yung kasama niya alongside with the PRRD. So at least nandun pa rin ba yung tapang, buo pa rin yung kanyang paninindigan, yung kanyang prinsipyo na naka-align doon sa Duterte, no? Yung kumbaga legacy ng isang Duterte. So for me, I would still go with Senator Bato, no? Comparing doon sa mga iba naka-align doon sa administrasyon ngayon. And of course, mga others na naka-align din sa Duterte, like sila Attorney Vic Rodriguez, ayan i-include na rin natin si Attorney Jimmy Bondok, ayan si Pastor Kibuloy, mga yan, Congressman Marcoleta, mga yan. In fact, meron nga akong yung si Wilbert Lee, pwede yun. Kung hindi pa kumpleto yung 12 natin, pwede natin i-include yun. Diba? Sino pa? Baka may nakaligtaan ako. Siyempre, Senator Bongo, yung mga yan. Basta alam natin na naninindigan, kumbaga, sa tama. Yun lamang ho. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ingat.